Sahod ngayon sa Facebook kaya naman nakabili na ako ng gamot pamatay ng damo. At sakto, maaraw na din nung araw na to kaya sasamantalahin ko na rin mag-spray para mamatay na yung damo at makapagtanim na ako ng kamote. Namili na rin ako ng kaunting grocery na magagamit namin nila Arnie sa pang-araw-araw namin. Bumili na rin ako ng ganitong prutas at sakto nakita ko rin yung inaanak ko na hindi ko pa nakikita. Sinamantala ko rin na ipaayos na tong motor ko kasi may katagalan na rin na hindi ko na ipapatingin. Nagpagas na rin ako at bago ako pumunta sa pagawaan ay hinugasan ko nga muna yung motor, di na nga ako nakapag-video. Pagtapos dumiretso na ako sa pagawaan at bali pinagawa ko nga yung shock niya kasi ayaw nga maglaro. Kapag nagda-drive ako o sila Arnie ay nagbabounce nga yung manubela. Pinapalitan ko na rin ng LED light yung headlight niya kasi medyo mahina na nga yung dating ilaw niya. May katagalan na rin kasi itong motor ko, bali 3 years na nga ito. Kaya medyo may kahinaan na rin ang ilaw niya at may mga kailangan na rin palitan na pyesa. Hindi ko rin madalas maipatingin ito sa pagawaan kasi nga meron akong binabayaran na lupa ngayon. Kumbaga, meron pa akong pinaglalaanan na mas importante sa ngayon. Pero di bale, hindi naman ganun kalala ang sira nito kaya safe lang din kami nila Arnie pag dinadrive namin. Pero syempre, kapag nagkaroon ako ng sobrang pera, sinasamantala ko na rin agad ipaayos para hindi na lumala ang sira. Mas lalo kasing magiging masakit at mabigat sa bulsa kung hihintayin pa natin na lumala ang sira bago natin ipaayos. Kaya ako minsan, kahit hindi pa ganun kalala ang sira, ay pinapatingin ko na agad. Bali si Kuya Eric nga po palang palagi kong tinatawag kapag nagpapaayos ako ng motor kasi sa kanya nga ako mas may tiwala. Subok ko na kasi kapag siya ang nag-aayos ng motor ko, wala akong nagiging problema. Kaya siya nga ang palaging hinahanap ko. Nakakatuwa nga siya nung araw na to kasi nung araw pala na to ay hindi dapat siya papasok. Pero dahil nag-chat nga ako sa kapatid niya kaya nagpunta naman siya para ayusin lang itong motor ko. Bali, pina-change oil ko na nga din at pinapaltan ko na rin ng gear oil. Pagkatapos kong magpaayos ng motor ay dumiretso naman ako sa LBC para kunin yung papers nila Arnie na pinadala. Paglabas ko ng LBC may nakakilala nga sa akin, palagi nga raw siyang nanonood ng mga vlog ko. Ayan, binigyan ko nga ng sticker natin at finalo ko na rin ang kanyang page. Tapos nung dumiretso na ako sa grocery para mamili ako ng magagamit namin nila Arnie sa kusina. Nung pauwi na ako ay may nadaanan naman akong nagtitinda ng gulay kaya namili na rin ako. Alam nyo naman, wala pa tayong mga tanim na pwede nating anihin. Kaya hindi pa tayo makakalibre sa ngayon ng gulay. Kaya bili-bili muna kami nila Arnie sa ngayon. Bumili lang ako dyan ng ilang perasong gulay, rekado at bumili rin ako ng mais na panlaga pang merienda namin. Bumili rin ako nito kasi itatanim ko. Gusto ko rin kasi magparami niyan para sa susunod hindi na kami bibili at kukuha na lang kami sa tanim ko. May nadaanan nga din ako ditong nagtitinda ng ganitong prutas kaya napahinto nga ako at napabili. Bali, abubag nga ang tawag nito dito sa lugar namin. Sa inyo kaya, pwede nyo po bang i-comment kung anong tawag nito sa inyong lugar? Nung paalis na ako, sakto naman napapunta nga dito tong inaanak ko kaya nagkita nga kami. Bali, sa online nga lang kami kasi nagchat-chat nung mama niya at hindi rin ako naka-attend nung mismong binyag niya kaya hindi pa kami nagkikita ngayon nga lang. Halos lahat nga ng inaanak ko hindi ko pa nakikita ng personal kasi naman di nga ako nakaka-attend ng binyag nila. Kaya na nga nakauwi na rin ako dito sa inuupahan namin at maya-maya nga ay mag-i-spray na rin ako ng pandamo. Inabot na nga rin ako ng alauna ng hapon kaya bumili na lang din ako ng lutong ulam kasi hindi pa nga ako kumakain ng pananghalian. Bali, adobong pusit nga yung binili ko. Tara po, kain tayo. Pagtapos kong kumain, sinimulan ko na din agad mag-spray ng damo. Kailangan na rin kasing mawala yung mga damo dito para maumpisahan ko na rin magtanim ng kamote. Medyo may kalawakan din tong area na to kaya sigurado malawak-lawak din ang matataniman ko ng kamote. Pagtapos ko palang ma-sprayhan itong area na to ay nalobat nga din agad tong sprayer. Nakalimutan ko kasi na i-charge kaya mabilis lang din siyang nalobat. Habang china-charge ko tong sprayer, umidlip muna ako kasi antok nga ako nung mga oras na yan. Bali, paggising ko na lang at pag na full charge na tong sprayer, saka ko na lang itutuloy mag-spray. At ito na nga, paggising ko, tinuloy ko rin agad kasi nag-aalala ko baka umulan nga bukas. Sa loob kasi ng ilang linggong nakalipas, ngayon lang talaga umaraw ng diretso. Kaya kailangan masamantala ko rin ngayon na matapos isprayhan lahat ng damo dito. Para kahit umulan bukas, okay lang kasi mamamatay naman na yung damo. Pag tuyo na yung mga damo dito, umpisahan ko na rin agad magtanim ng kamoting bagin at kamoting kahoy. Susubukan ko lang kung marami maglaman ang kamote dito at pag anihan na at marami ang laman na naani ko ay magbebenta ako. Mabuti na lang din talaga magaan gamitin tong sprayer ko kasi chargeable na nga to kaya dipindot na lang. Naalala ko lang dati yung una kong ginagamit na sprayer ay di bomba yun. Napakasakit nga nun sa balikat at sobrang bigat din. Tapos hinihiram-hiram ko lang din yun. Mabuti na nga lang kahit papano nakapundar din ako dahil sa pagbablog kaya nakabili ako ng ganitong sprayer. Kahit papano at paunti-unti ay gumagaan na din yung mga trabaho. Ang goal ko rin talaga kasi sa buhay mapagaan na yung trabaho, hindi na tulad dati na sobrang bigat. Kaya kapag nagkakapera ako ay sinisikap ko rin makapundar ng mga bagay na alam kong mas mapapadali yung gawain ko. Pagkatapos ko ngang mag-spray, naligo na rin ako agad
agad at sinundo ko na rin sila Arnie sa school. Bago kami umuwi, nagmerienda lang din muna kami. Gutom na rin kasi ako niya at alam kong gutom rin siya kaya inaya ko nga siya, sabi ko magmerienda muna kami kahit ihaw-ihaw lang. Dinaanan din pala namin yung isa sa mga supporters namin na nag-message sa amin na meron daw ibibigay sa aming aso para may kasama kami sa bukid. At nakakatuwa nga dito kasi talagang sinusuportahan nila kami at palagi daw silang nanonood ng mga video namin kaya tuwang-tuwa nga sila nung nakita kami. Kahit nga mga bata, tuwang-tuwa sila nung nakita kami nila Arnie. Hindi ko nga alam mararamdaman ko nung nakita kong ganun ang reaksyon nila. At sobrang saya ko kasi kahit pala mga bata nanonood ng mga vlog ko. Sayang nga kasi sticker lang ang dala namin kaya yun lang munang naibigay ko sa kanila. Pero sana sa susunod makabalik ulit kami dito. Bali, nag-picture-picture nga lang muna kami dito para maisama ko sila sa vlog at tuwang-tuwa naman sila nung sinabi kong isasama ko sila sa vlog. At ito nga po pala yung binigay nilang aso sa amin. Sa wakas naman at meron na rin kaming makakasamang aso sa bukid para kahit pa paano merong tatahol. Bali siya nga yung supporters natin na nagbigay ng aso. Maraming salamat po Tita Alice Taroma. Bali bibigyan pa nga raw nila kami ng isang malaking aso at eto nga yun. Tuwang-tuwa naman kami nila Arnie dyan kasi magkakaroon na nga kami ng maraming kasama sa bukid. Makakatulong din kasi sa amin lalo na yung mga ganitong hayop. At pwede rin kasi itong magsilbing protection din namin. Hanggang dito na lang po muna ang video namin. Maraming salamat po sa panonood. Huwag niyo po sana ulit kalimutan i-share.